Yung nakipag-break, sinabi mo inantay na niya makapag-break, na si intern. hindi niya nagigets yung mga rason, pero sabi niya, yung totoong explanation, ibibigay niya pa pag nag-intern ka na. Sa may, kasi... Ilang taon pa yung internship na sinasabi mo? 6 months po yun. Sa Kabanatuan pa po kasi yun. So parang malayo na po ako. Hindi niya po ako mamimit nun. Ano yun, Charles? Hindi namin na-gets. Ba't kailangan i-delay yung totoong rason? Di kasi po, ayun nga po, para sa akin, nung nagkaroon na po ako ng oras para ma-realize yung mga bagay, na-realize ko rin po na mapapalayo siya, ganun. Parang di ko rin po kayang ibigay yung mga kailangan niya pagdating niya rin sa Kabanatuan. Kasi alam ko naman pong tulad nga niyan, kung sa Valenzuela pa lang, nahihirapan na po ako eh. Paano pa kaya kung Kabanatuan pa? So LDR naman, mas lalayo pa. Na-realize mo na, hindi na convenient sa'yo kung itutuloy mo pa yung relationship kasi hindi mo naman kayang pumunta doon. Siya rin hindi niya naman kayang lumuwas mula sa Kabanatuan. So feeling mo, yung long-distance relationship, hindi siya okay na idea para sa inyo. Or hindi practical. Oo. Not actually, hindi na po... Huwag mo kaming ma-actually bata. Hindi naman po sa hindi convenient, pero para sa akin po kasi si Danica, bilang minahal ko rin naman po siya at kilala ko po siya, para sa akin po may mga certain things po siya na kailangan din po eh. At ako po, yun nga, habang tumatagal yung panahon, nare-realize ko na may mga bagay akong kailangan pagtuunan ng pansin, siya rin naman po. At para sa akin po, kung mananatili po ako sa kanya, parang excess baggage lang po ako. Ayun po kasi yung nararamdaman ko eh, parang excess baggage na hindi ko po matanggap na siya yung bigay ng bigay, ako yung tanggap ng tanggap. Pero at least, ako sa akin lang to, na-appreciate ko yung maaga pa lang inaamin mo na hindi mo kayang panindigan to. Diba? Kaya ngayon pa lang tinatapos mo. Kaya siyempre sa simula, para sa kanya, masakit yun kasi mahal niya yung tao tapos biglang hindi naman napinindigan. Diba? Pero eventually, pag nag-mature ka, marirealize mo na, ang bait sa'yo ni Lord dahil maaga pa lang, naputol na yung isang relasyon na hindi naman bound to succeed. Para maaga kayo nawala, maaga ka makaka-move on, maaga kang matututo, may matututunan ka dyan, mas maaga kang makakamit ng bagong tao na baka yun talaga ang mas fit para sa'yo. Yes. No? Tsaka 21 lang. Marami pang pagdadaanan. Nagalit ka sa kanya? Medyo po. Kasi yun nga po, hindi ko po nakukuha yung sagot na hinahanap ko. Tapos parang medyo nagulat po ako kasi bigla-bigla na lang pong sinabi nung wari po, ngayon po niya ako binrikan. Kahapon po, parang okay pa naman po kami, ganyan. Nag-uusap pa naman po. Tapos nagulat na lang po ako, bigla niya po ako sinabihan na break na po kami. Pero ba't konti lang yung galit mo? Hindi... Kasi parang nandun pa rin naman po yung love ko sa kanya. Hindi naman po mawawala yung care, ganun. So, di mo siya hinate after? Nung naubos na yung love? Hinate ko po siya actually. Kasi nasaktan po ako, tsaka nagulat po ako na bigla-bigla lang po niyang sinabi ganun. Tapos hindi ko po agad nakuha yung mga gusto kong marinig na kung bakit niya po ako binrikan, ganun. Tapos parang after weeks pa po niya sinabi yung totoong reason, ganun. Nagsisi ka na nakarelasyon mo siya? Hindi po. Ikaw? Hindi rin po, hindi. Hindi po. Nagmahalan din talaga kayo? Opo. Yes po, yes. Yun ang masaya. Yeah. Kasi kahapon nalungkot talaga ako eh. Dun sa kahapon. 10 years pero hindi niya naramdaman na naalagaan siya. Correct. Feeling niya nung na-realize niya parang nasayang talaga yun. Nalungkot ako for her. At least, di ba, hindi man nagmaganda yung kinahinatnan, naranasan yung mahalin, magmahal, kiligin, may maganda kayong makukwento. Maganda. Good enough, no? Yes po, yes. Yeah.